Si Haring David ay isa sa pinakamahalagang figura sa Biblia, isang hari na naging simbolo ng pananampalataya, tapang at kabutihan. Kilala siya sa kanyang mga tagumpay, pati na rin sa mga hamon at pagkatalo na kanyang hinarap. Ngunit may isang bagay na kakaiba sa kanyang kwento, ang kanyang pagkamatay. Habang maraming hari sa Biblia ang may detalyadong kwento tungkol sa kanilang mga huling sandali, si David ay tila naiiba. Wala tayong sapat na impormasyon tungkol sa kanyang kamatayan. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit hindi na ipakita ng Biblia ang mga detalye ng kanyang pagpanaw? Samahan ninyo akong tuklasin ang mga posibleng dahilan kung bakit walang detalyadong kwento ang pagkamatay ni Haring David. Ano ang tinatago ng Biblia at ano ang matututuhan natin mula rito? Huwag kalimutan mag-subscribe at mag-follow para sa mga susunod pang kwento mula sa Biblia. Ang pagkamatay ni Haring David ay isang misteryo na patuloy na bumabagabag sa marami. Sa Biblia, ang pagkamatay ni David ay binanggit lamang ng mabilis at maikli sa Biblia. Sinasabi lamang na si David ay namatay at inilibing sa lungsod ng David. Walang mga detalyadong impormasyon tungkol sa kanyang huling sandali o mga saloobin bago siya pumanaw. Kumpara sa ibang mga hari sa Biblia kung saan ang kanilang mga huling araw ay mayroong dramatikong kwento o detalyadong pagsasalaysay, si David ay tila hindi binigyan ng ganitong atensyon. Halimbawa, si Haring Saul na naging kaaway ni David ay may mas detalyadong pagtalakay sa kanyang kamatayan, pati na rin ang mga huling saloobin at mga aksyon bago siya pumanaw. Ang ganitong uri ng detalye ay wala kay David. Ito ang nagbigay daan sa maraming katanungan. Bakit ang pagkamatay ni David ay hindi binigyan ng masusing atensyon ng mga manunulat ng Biblia? Ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga mambabasa at tagasunod ng Diyos? Ang simpleng pagbanggit sa kanyang kamatayan ay nagdudulot ng iba't ibang interpretasyon at pagninilay. Baka ito ay isang paalala na ang kanyang buhay, ang mga tagumpay at pagkatalo na kanyang naranasan ay higit na mahalaga kaysa sa paraan ng kanyang pagpanaw. Ang kakulangan ng detalye ay maaaring magpahiwatig na ang tunay na mensahe ay hindi nakasalalay sa mga huling sandali ng isang tao kundi sa kabuuan ng kanyang buhay at relasyon sa Diyos. Gayon din, ito ay nagpapakita ng diin na ang pagkamatay, kahit ng isang dakilang hari tulad ni David, ay bahagi lamang ng mas malaking plano ng Diyos. Mga posibleng dahilan kung bakit wala tayong detalye. Una, pagtuon sa kaharian ng Diyos. Ang Biblia ay hindi nakatuon sa mga personal na kaluwalhatian ng mga tao, kundi sa mas mataas na layunin ng Diyos. Si Haring David, bagamat isang dakilang hari, ay hindi itinampok bilang isang tao na hinahangaan para sa kanyang sariling tagumpay. Sa halip, ang kanyang buhay at pamamahala ay isang instrumento sa pagpapalaganap ng plano ng Diyos. Ang tunay na mensahe ng buhay ni David ay ang pagpapatuloy ng tipan ng Diyos na nagsimula kay Abraham at ipinagpatuloy kay David. Ang kanyang kamatayan ay hindi ang pinakamahalagang bahagi ng kwento, kundi ang pagpasa ng kanyang kaharian sa kanyang anak na si Solomon at ang pagtataguyod ng kaharian ng Diyos sa Israel. Ang kamatayan ni David, bagamat isang malupit na pangyayari, ay hindi kailangang magbigay ng pangunahing diin sa kwento ng kaligtasan at kaharian ng Diyos. Ang layunin ng Diyos ay magpatuloy, hindi ang pansariling kaluwalhatian ni David. Pangalawa, natapos na ang layunin ng buhay ni David. Sa buong buhay ni David, nakita natin ang mga tagumpay at kabiguan, pati na rin ang mga mahalagang hakbang sa kanyang paghahari. Ang kanyang mga laban tulad ng kanyang tagumpay laban kay Goliath, ang kanyang pamamahala sa Israel, at ang kanyang pakikisalamuha sa Diyos ay nagsisilbing mga aral na kailangan ng mga mambabasa ng Biblia.
Ang kanyang kamatayan na hindi binigyan ng detalyadong atensyon ay maaaring magpahiwatig na natapos na ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Sa sandaling natapos na ang misyon ni David, ang kanyang kamatayan ay hindi na kailangan pang pagtuunan ng malalim na detalye dahil ang pinakamahalagang mensahe ay nakapaloob na sa mga ginawa at mga prinsipyo na iniwan niya sa kanyang mga nasasakupan. Hindi ang paraan ng kanyang pagpanaw ang may pinakamahalagang aral, kundi ang halimbawa ng kanyang buhay at pananampalataya sa Diyos. Panghuli, pagpapakumbaba ng kamatayan isa pang posibleng dahilan kung bakit hindi binigyan ng detalye ang kamatayan ni David ay ang mensahe ng pagpapakumbaba. Si David bilang isang hari ay walang alinlangan na may malaking kahalagahan sa kasaysayan ng Israel. Ngunit ang paraan ng kanyang kamatayan na binanggit lamang ng maikli at walang kasamang malalaking detalye ay nagpapakita ng isang mahalagang paalala. Ang kamatayan kahit ng isang makapangyarihang hari ay isang paglipat na hindi kailangang magbigay ng pansin o kaluwalhatian. Hindi tulad ng mga pelikula o kwento ng makapangyarihang tao na may dramatikong pagtatapos. Ang kamatayan ni David ay isang tahimik na hakbang sa mas mataas na plano ng Diyos. Ang simpleng pagtatapos ng kwento ng kanyang kamatayan ay naglalarawan ng kontrol at plano ng Diyos na ang bawat buhay ay may hangganan at lahat ng bagay ay nagaganap sa kanyang tamang panahon. Ang kamatayan ni David ay isang halimbawa na kahit ang pinakamataas na posisyon ay nauurong at tumatapos sa harap ng plano ng Diyos. At siya lamang ang may ganap na kontrol sa lahat ng bagay. Sa mga posibleng dahilan na ito, makikita natin na ang kakulangan ng detalyadong kwento tungkol sa kamatayan ni Haring David ay hindi nag-aalis ng halaga ng kanyang buhay. Sa halip, ito ay nagpapakita na ang mensahe ng Biblia ay higit pa sa mga huling sandali ng isang tao. Ito ay tungkol sa mas malaking plano ng Diyos at ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. Ang kamatayan ni Haring David ay hindi lamang isang pagwawakas ng buhay ng isang hari, kundi isang makapangyarihang paalala tungkol sa hangganan ng bawat buhay. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay at kabiguan at ng kanyang pagiging isang makapangyarihang pinuno, ipinapakita ng kamatayan ni David na ang bawat tao ay may takdang panahon sa ilalim ng kontrol ng Diyos. Hindi maiiwasan ang kamatayan at ito ay bahagi ng mas mataas na layunin ng Diyos. Ang bawat buhay mula sa pinakamataas na hari hanggang sa pinakamababang tao ay may hangganan na itinakda ng Diyos at siya ang may ganap na kapangyarihan sa lahat ng bagay mula simula hanggang katapusan. Ang huling habilin ni David sa kanyang anak na si Solomon na matatagpuan sa unang Kings 2:2 hanggang 4 ay isang malalim na mensahe na nagpapakita ng tunay na halaga ng mga prinsipyo ng Diyos. Habang si David ay nasa kanyang huling sandali, iniiwan niya kay Solomon ang isang mahalagang aral, ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sinabi ni David, "Magpakalakas ka, magpakatatag ka at sundin mo ang mga utos ng Panginoon mong Diyos." Sa kabila ng lahat ng tagumpay na naranasan ni David sa kanyang pamamahala mula sa pagiging pastol na tinalo si Goliath hanggang sa pagiging isang matagumpay na hari, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang patuloy na pagtahak sa landas ng Diyos. Ang huling habilin ni David ay nagsisilbing paalala na ang buhay ni David, pati na rin ang ating mga buhay, ay hindi tungkol sa ating sariling mga tagumpay at kaluwalhatian, kundi sa patuloy na pagsunod sa Diyos. Ang kamatayan ni David na hindi ipinakita ng detalyado ay nagbigay daan sa isang simpleng, ngunit malalim na mensahe. Ang buhay ng isang tao ay may layunin, at ang layuning iyon ay nakatali sa plano ng Diyos, hindi sa pansariling kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinakita ni David na ang pagtalima sa Diyos ay hindi natatapos sa buhay ng isang tao, kundi patuloy na isinasabuhay sa mga susunod na henerasyon.
Ang mensahe ni David kay Solomon ay naglalarawan ng kahalagahan ng patuloy na pagpapatuloy ng mga prinsipyo ng Diyos, isang paalala na kahit ang pinakamahalagang tao ay kailangang magpakumbaba at sumunod sa plano ng Diyos. Ang kakulangan ng detalyadong kwento tungkol sa pagkamatay ni Haring David ay may mahalagang mensahe na nais iparating ng Biblia. Hindi ito tungkol sa kamatayan ng isang tao, kundi tungkol sa mas mataas na layunin ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila ng pagiging isang dakilang hari, ang buhay ni David ay hindi nakatuon sa kanyang sariling tagumpay o kabiguan, kundi sa kanyang relasyon sa Diyos. Ang kanyang mga tagumpay at kabiguan ay nagsilbing mga hakbang sa pagtupad ng plano ng Diyos, at ang pinakaimportante ay ang pananampalataya at pagsunod kay Diyos sa bawat sandali ng kanyang buhay. Sa wakas, ang pagkamatay ni David ay isang simpleng paalala na ang ating mga buhay ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng kanyang naabot sa mundo, si David ay nagpakumbaba at iniiwan ang mga prinsipyo ng Diyos sa susunod na henerasyon. Kaya't sa lahat ng bagay, ito ay malinaw na ang Diyos ang may ganap na kapangyarihan at kontrol sa ating buhay mula sa simula hanggang sa katapusan. Sa kabila ng kanyang kaharian at tagumpay, ang kwento ng kamatayan ni David ay nagpapakita ng layunin ng Diyos sa bawat buhay. Ang pagkamatay ni David ay isang simpleng paalala na sa lahat ng bagay, ang Diyos ang may kapangyarihan at kontrol.